kabraso, na ito na naman po si Tatang Jo upang magpaabot naman sa inyo ng kaiba-ibang mga impormasyon para sa atin o kaya para sa ating kalusugan, lalo na sa panahong ito na maraming mga karamdaman na ating naranasan. At nagbibigay ako sa inyo ng mga tip para maiwasan natin kung paano tayo magkaroon ng sakit, lalo na sa sakit ngayon na bago na kumakalat sa buong daigdig, at lalo na sa pagkaroon ng tinatawag na paano tayo maiwasan na magkaroon ng pneumonia o kaya magkaroon ng tubig sa baga. Ayan. At anong gagawin natin kung mayroon na tayo nito? Ay kung wala pa tayo nito na mga sintomas o magkaroon ng ganitong sakit, ano naman ang gagawin natin para maiwasan natin iyon? Iyon ang mga katanungan na ating bigyang pansin kung paano natin maiwasan ang ganitong uri ng karamdaman. Una, pag-usapan natin para maiwasan natin iyon ay kapag nagtatrabaho tayo, dahil ugali natin mga Pilipino na talagang likas na masipag tayo sa ating gawain, lalo na kung saan-saan tayo nagtrabaho, maging diyan man sa bukid o diyan man sa opisina, kailangan mag-ingat tayo. Kasi meron akong kakilala na nagkarahil sa kasipagan niya na nagtatrabaho. Habang nagtrabaho siya, nabasa na yung damit niya, tuloy pa rin ang pagtrabaho niya at nalalapit siya sa mga electric fan at tuloy pa rin hanggang natuyo yung kaniyang damit sa pamagitan ng hangin at napabayaan niya yung kanyang damit na basa habang nagtatrabaho. At yun ang pinagmumulan na nagkaroon siya ng pneumonia. At una-una inuubos siya, pagkatapos pagkalipas noon tuloy-tuloy ang ubo, nagpa-check up ay nagkaroon na siya ng pneumonia at nagkaroon na siya ng tubig sa baga. Yun, dapat nating iwasan yun, mga kabraso, lalo na doon sa mga katulad sa ating Pilipino na likas na masipag sa ating gawain. At bago ko ituloy, mga kabraso, paki-subscribe muna kayo mga kabraso sa kay Tatang Jo TV. At bago ko malimutan mamaya, salamat pala sa mga bago kong subscriber at sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pag-subscribe sa akin. At hindi titiyakin ko na lahat ng bagay na inyong napakinggan dito ay pakinabang. Bueno, itutuloy natin yung ating usapan mga kabraso. Kaya anong ginagawa nila nung nagkaroon ng tubig sa baga? Yun yung mga tip mga kabraso, at yung tip na iyon ng mga espesyalista at nagamot ng mga doktor, yun din ang tip na pinaabot sa amin nung isang araw pa lang nakalipas, doon din sa mga doktor galing sa Amerika. Taga-ibang bansa, may mag-asawa doon na Amerikano na kakilala namin. Nagpadala din ng tip na mga maiwasan o kaya gagawin natin kapag mayroon na tayong gayong uri ng karamdaman. At yan tatalakayin natin ngayon. Katulad din ng doktor din dito sa Pilipinas na sinabi ko sa nagkaroon ng pneumonia, yun din ang ginagawa niya. Kaya ang ginagawa ng doktor, niresitahan siya ng mga pampaihi para isasama yung tubig sa baga, isama sa pag-iihi. Pero ganito rin ang dapat niyang gawin mga kabraso pala kapag mayroon tayong karamdaman na iyon. Ay dapat maraming bagay na dapat nating gagawin. At kung wala pa, may mga bagay din na dapat din tayong gagawin. Una, ang gagawin pala mga kabraso ay kapag mayroon na tayo o kaya kahit wala pa, dapat kapag tayo ay mungkahi ito, yung mga mungkahi o kaya tip ng mga espesyalistang mga doktor o nagagamot sa atin, na pwede pala tayo na matulog ng 2 oras. Kapag nakatulog tayo ng 2 oras, kung araw man tayo nagising sa 2 oras noon, babangon tayo at lalakad tayo ng 15 minutes o hanggang 30 minutes sa ating palibot o kaya sa ating bahay. Kung araw,
Kung pwede sa gabi naman, di pwede sa gabi sa labas, nakakatakot yun, delikado. Sa loob lang ng bahay. Lalakad tayo na 15 hanggang 30 minutes. Pagkatapos ang gagawin natin, mga kabraso, ay igagalaw yung ating mga braso. Yung mga braso natin, igagalaw natin. Pati balikat natin, di ba? Alam natin, ating parang exercise natin. Yan, igagalaw natin yung ating katawan, kaya naglalakad tayo, para exercise natin. At alam niyo kung mga kabraso kung bakit. Para gumagana yung ating baga. Para gumagana yung ating baga. Kasi kung hindi mo i-exercise yan, hindi mo igalaw-galaw yung ating balikat, kahit may iniinom kang gamot. Kasi may gamot mga kabraso na iniresita, lalo na yung mga espesyalista, mga doktor, yung pampaihi na gamot, para iihi sasama yon sa ihi mo yung tubig na nasa iyong baga. Pero ang gagawin ninyo mga kabraso, isa pa, bukod na iginagalaw natin yung ating mga balikat, ating mga braso, kapag natulog tayo mga kabraso, mayroon din palang paraan. Yan. Medyo kapag natulog ka mga kabraso, sanayin mo na parang tagilid. Igilid mo, tatagilid kang ganon. Tapos pag nakangalay ka rin, tatagilid naman sa kabila. Huwag pala tayo kapag mayroon, lalo na kapag mayroon ka ng sakit na ganon, nagkaroon ng pneumonia at iba pa, huwag kang higa na nakaganyan lang, straight na yung nakahiga na tuwid na, kasi hindi maganda yon. Para itagilid mo, medyo nakatagilid ka. Yun yung payo ng doktor na galing sa ibang bansa, at gayon din, yun din ang payo din ng iba pang doktor na mga espesyalista. Pagkatapos, hihigop ka ng hangin na idadaan mo sa iyo mismong ilong. Hihigop mo na. Pagkatapos, ibubuga mo siya. Patagalan mo siya ng kaunti sa loob. Tapos, ibalabas mo siya. Diba? Alam niyo mga kabraso kung bakit? Subukan ninyo, halimbawa, kayo nabasa ang inyong tuhod. Kahit hindi mo yan punasan mo, natutuyo yung pusa. Bakit? Nahanginan siya. Di ba? Nahanginan siya yung iyong tuhod na nabasa. Sa pamagitan ng hangin, matutuyo siya. Sa katulad na paraan, kailangan natin na papasukin natin ang hangin doon sa ating baga para yung tubig na nandoon, maaari siyang matuyo. Di ba? Matuyo siya. Kailangan yan mga kabraso. Kaya yan. Iyong higop, yung sa magitan ng ilong, doon mo padaanin yung iyong hangin. Pagkatapos, hayaan mo munang kaunti. Huwag mo namang hindi mo alpasan yun. Baka mamaya, ikaw naman na mauna. Kasi hindi ka na makahinga. Ya? Alpasan mo mamaya. Dito naman sa bibig mo padaanin. Parang pinapalit-palit. Higop ka naman ng hangin. Alpas na naman. Higop, alpas. Yun. Para magkaroon ng matuyo yung iyong baga. Yun pala ang mga magandang bagay mga kabraso. At lalo na doon sa mga may pneumonia, at lalo na doon sa mga may tubig na sa baga, kailangan yun na lumanghap tayo ng hangin, tapos paikutin doon sa labas at ilalabas yun para matuyo yun. At may pagkain pang na dapat natin gagawin mamaya. At para yun doon sa mga tapos pag umupo ka, doon naman sa pag-upo mga kabraso, mayroon din palang paraan ng pag-upo. Huwag kang uupo mga kabraso kapag mayroon ka na ditong gayong uri ng sakit, pneumonia o kaya tubig. Huwag kang uupo na parang doon sa nakasandal ka, o kaya doon sa upuan na medyo maganaganahan ka, nagagayaan. Yung nakasandal ka lang ng ganyan, huwag kang uupo ng ganyan. Kailangan uupo ka ng diretso, tuwid. Parang nakadiretso ka. Yun, ayun ang uri ng iyong pag-upo kapag umupo ka. Huwag kang uupo sa sandal, huwag kang sa sandal. Upo ka ng diretso. Yun. Yun ang kailangan natin yan. At ito, mga kabraso, tandaan natin. Na itong tip na ito na pagkain na dapat nating gagawin, kailangan, iba't na minsan nakinggan ba ninyo yung aking tip noong nakaraan tungkol sa mainam ang pagkain ng saging? Yun. Dito rin, parihong doktor, Amerika, at dito sa Pilipinas, gayon din ang tip nila.
Ganito, una ang gagawin natin para lumakas tayo sa ating karamdaman, kailangan pala ng isang mayroon ng pneumonia o anumang sakit o kay COVID man yan, ay kailangan kakain ka ng itlog na 1 hanggang 2 itlog sa isang araw. Di ba? Bakit kaya? Para maging maging healthy ka. Di ba? Para maging malusog ka. At bukod doon sa itlog, mga kabraso, mayroon pa tayong dapat isasama doon. Kakain tayo ng saging. Yun, katulad nga binanggit ko na, kung yung natandaan yung sinasabi ko nung nakaraan, nakakain tayo ng saging na kahit 2 saging sa loob ng maghapon. Yan. Ang binanggit ko nung nakaraan, yung saging na saba. Pero dito, kahit anong saging yan, basta hinog, kakain ka nito kapag mayroon ka na ng gaytong uri ng sakit. Kahit wala pa, dapat tayong kumain. Para hindi na natin antayin na dumating pa na mayroon tayong sakit na ganun bago tayo kakain ng maraming o kaya saging sa araw-araw. Di ba? O, 2 saging o kaya ilang saging, basta kakain ka ng saging sa loob na maghapon. Alam mo kung bakit, mga kabraso? Kasi sabi ng doktor, kapag may tubig ka sa baga, kapag may mga hindi nadala doon sa gamot na pampaihi, ito naman ang saging na pumapasok doon, siya naman ang sumisipsip sa tubig na naroon sa inyong baga. Yun, napakahalaga pala ang saging, mga kabraso. Sisipsipin niya yung tubig na naroon sa inyong baga. Kakailangan kumain ng saging. Kaya ngayon, kahit wala ka pang ngayong uri ng sakit, huwag mo nang antayin. Kakain na tayo ng saging sa araw-araw. Tandaan nyo, itlog, saging, at pangatlo, mga kabraso, yung avocado. Yan. Avocado, kakain tayo sa araw-araw ng avocado, pangtulong na pampalakas yon sa ating katawan. Alam mo nyo, mga kabraso, yung 3 nabanggit, ay yun pala ay mayaman sa potassium. Kapagkat kailangan nating kakain ta doon. Kasi kailangan yon para may panlaban tayo. Kahit hindi pa na tayo nagkaroon ng sakit, kakain tayo nito. Pagkat ito ang pangdipinsa natin sa mga sakit ngayon na kumakalat. Para ma-healthy tayo, lumakas yung ating katawan, hindi tayo makapita at mag-ingat tayo palagi. Huwag nating kalimutan, mga kabraso, na magmas o hanggat maaari kapag bumabas tayo ng ating tahanan para hindi tayo mahawahan ng karamdaman ngayon na COVID-19. Huwag tayong magkumpiyansa, mga kabraso. Iba na daw yung nag-ingat kaysa walang ingat, di ba? May kasabihan tayo noon. Kaya mahalaga yung pag-iingat. At itong binanggit ko ng mga tip, mga kabraso, ilalagyan ko diyan ng ilagay ko sa video o ilagay ko diyan ng picture nito para mabasa ninyo yung tinatalakay ko na nadoon pala yung mga payo, mungkahi ng mga doktor na kailangan gawin natin sa ating buhay yun. Huwag na tayong mag-antay, mga kabraso, bagaman wala pa tayong karamdaman, para may panlaban tayo, kakain tayo ng itlog, kakain tayo ng saging, kakain tayo ng avocado kung mayroon tayo noon. Di ba? Kung kaya natin yan, ay napakahalagang kumain tayo ng gayong mga bagay. At ito'y makatulong sa atin.
yun lang mga kabraso ang aking tip. Sana magbibigay ito sa atin ng paalaala, mga bagay na dapat nating maiwasan. Malaking bagay ito na malaman natin mga kabraso. At salamat sa mga salamat ako sa mga bago kong mga subscriber at yung mga dati ng subscriber din o kaya mga hindi pa nakapag-subscribe, pakipindot lang ng Tatang Gio TV at maraming bagay pa na ang inyong malaman sa akin. At halimbawa, doon naman sa mga gusto magpabati sa panahon ng aking pagbigay ng impormasyon, pwede kayong mag-comment doon sa comment doon, di ba ba? At ating babanggitin kung sino ka at ipapaabot ng mga pangalan o kaya pwede kayong magpabati mga kabraso. Katulad doon, binabati ko rin nga si Carlito Hugo ng Alabat, Quezon High. Si Noel Mascarinya din ng Alabat, Quezon. At magandang hapon sa inyo. At gayon din aking binabati doon sa Davao, Panabo, Davao del Norte, si Alan Gaudicos at yun din si Ili Luzon diyan sa Panabo. Magandang hapon sa inyong lahat diyan. At yun lang mga kabraso, paki-subscribe kay Tatang Gio TV. Salamat at magandang hapon sa inyong lahat.